Okay, take two, take two. Okay, so part 2 ng ating Gantt tutorial. Gantt material testing machine tutorial. Wait lang. Hindi natin siya na. Ba tayo nyo mamo? Yan. Okay, so ito yung part 2 natin. And sa ating part 2, ito yung gagawin natin. Why? Bakit ka nagkalag? Napakalala na kasi ng 3D. No? Okay, so ito yung gagawin natin. Itong part na to. Yung naka-highlight. No? Wait lang. Saselect ko lang siya. Ayan. So, ito yung next part natin. Ayan. Ayan. No? So, yan yung next natin gagawin. Ngayon, iba-iba ata kami ng nasukat dyan. Pero, syempre, yung sukat ko yung gagamitin ko. Ganito lang siya. Okay. So, sa akin is, una, gagawa ko rectangle na merong 70 by 70. If I'm not mistaken. Wait lang. Hindi ko sa ulo yung sukat ko eh. Yeah. 70 by 70. 70 tab 70 na rectangle. Then, mag-ano ako dyan. C, then TTR. Tangent radius na merong radius of 15. Then, trim ko siya. Trim ko yung circle. No? Yung circle lang iti-trim ko. Then, rotate natin. Ay, hindi. Array pala. Yan. Polar. Then, saselect ko yung geometric center. Na to. Yung center ng ating square. And, gagawin ko siyang 4. Pwede nyo i-mirror if that's what you like. But, ako, mas mabilis kasi yung array. Ayan. Or, pwede rin ganito. So, yan na siya. Or, pwede rin ganito. Rectangle. 70 tab 70. Mali. Mali ba? Mali po. So, 70 tab 70. Then, C, TTR. 15. Then, try natin kung ano siya. Ngayon, pwede kong i-mirror to. Oops, mali. Ayan, so mirror. Ba't nag-i-snap kasi ng kusa? Ano ba yan? Mirror. Then, trim. Either way, parehas naman siya ng kakalabasan. Mas mabilis nga lang yung array. So, yan siya. Then, after ko ma-array, ipipress pull ko siya. Ay, wait lang. Mamaya na yan. So, ngayon, hindi ko maselect yung geometric center niya, no? Kasi, hindi siya isang geometric shape. No? So, puro lang siya lines. Ang kailangan kong gawin dyan is, select ko siya, then joint, or J. J na lang, or joint. Then, yan. Ngayon, itong isa, ay, dapat di ako nakasya. So, explode ko muna since nag-array ako dyan. Then, joint. Yan. Ibig sabihin, pagka na-joint mo na, pwede ka na mag-geometric center dyan.
Ayun, no? Ito yung geometric center niya. Since isa na siyang geometric shape. Okay? Yan, pampadali rin ang buhay yan. Ngayon, next step natin dyan is pili kayo. Ito kailangan natin dalawa square. No? Kailangan dalawa yung gagawin nyo. Same ng sukat. Then, pili lang kayo ng isa dyan. Then, dun sa isang yon, gagawa tayo ng circle. Select nyo yung geometric center. Then, yung diameter ng circle is 62. Okay? So, D. Then, 62. Yan. Then, gawa ulit kayo ng isa pa. Yung diameter naman niya is 63. Okay? So, napakaliit lang na difference. Since may gap kasi yan, no? So, kailangan meron. Tapos, gagawa ako ng line mula sa center nila. Around 20. 20 ba? 20. 20 na line. Yan. So, dun sa dulo ng 20 na yan, gagawa lang ako ng circle. Snap ko yan. Na may diameter na 11. D, 11. Okay. So, yung units ko rito is naka-mm ako. Okay. Then, isa ulit rito. Same. Opo, ganyan lang. Opo. Then, ang diameter naman nito is 20. D, 20 or radius ng 10. Kung saan kayo mas madadalian. Then, isa pa rito. Ba't 11 yun? Wala. Mali, hindi siya 11. So, ano siya kasi? Okay. So, ano lang siya. Diameter naman dito is 10, which has a radius of 5. Then, for polygon. Then, 6 sides. Siyempre, kasi hexagon yung gagamitin natin. Then, select nyo ulit yung center nun. Tapos, circumscribe about circle ang gagamitin natin. Then, circumscribe about circle. Yan. Then, lalagay ko dyan, ang ano kasi natin dyan is 5 ang value niya, no? So, yun yung cross section. And, ang kailangan nating i-input dyan is yung kalahati nun, no? Which is 2.5. 2.5. Yan. So, delete natin. Then, ito, move lang natin yan. No? So, yung circle natin na 62, tsaka yung shape natin, i-move natin. Ay, 63 yan, 63. Yan. Move lang ulit natin. Hindi ko alam kung bakit ginawa ko pa siya sa loob. Pwede nyo hindi gawin sa loob. Ngayon, start tayo ng ito. Yung circle natin na may diameter na 11 is i-array natin. Array polar. Then, select natin yung circle, yung center. Yung pinaka-center nilang lahat, no? Center ng malaking bilog. Then, yan. 6 naman. So, i-off natin yung associative. No? So, i-off nyo lang yan. Then, close array. Tapos, ito, ipipress pull natin. Ngayon, yung hexagon, press pull natin siya ng 15 ng value. Okay, 15. Then, yung sa labas niya, yung circle natin na may radius na 5, ipipress pull naman natin siya ng 20. Then, ito, no? So, kailangan naka-highlight yung Kung ipipress pull nyo kasi itong lahat, itong buo, no? So, kailangan naka-highlight yung 6 na bilog.
or 7 kasama yung malaki. Then, pag impress pull nyo, ganyan ang kakalabasan niya. Okay? So, pag impress pull nyo siya, ang value niya is 20 rin. Yan. So, ganyan dapat ang kalabasan. No? So, ayan siya. Then, ayan. Ngayon dito, mag-chamfer tayo. Chamfer. Yan. So, i-chamfer natin yung edges niya. Ito. Yan, yung 3D solid na yan. Then, ang face na isa-select nyo is itong nasa ibabaw. No? So, kung makikita nyo, ang select nyo face is itong nasa loob. So, pipindutin nyo lang yung next. Tapos, yan ang lalabas. So, naka-highlight yung na-select nyo face. No? Or surface. No? Tapos, pagka na-select nyo na itong nasa ibabaw na surface, okay nyo lang. Then, specify the base surface chamfer distance. No? So, ang chamfer distance ko dyan is 0.5. Then, enter. Tapos, 0.5 ulit. Then, enter. Tapos, select nyo lang yung mga edges. Ayan. So, pag na-select nyo na yung 6 na edges, enter nyo lang. And, hindi na-select yung isa. Ano ba yun? Okay, ulit. Okay. Hindi ko na-select yung isa. Okay. Wait lang. .5. Select lang siya. Yan, na-select na siya. Na-select na ba? Feel ko na-select naman lang. Then, enter. Ayan. So, pantay-pantay na siya. Then, ito sa... Wait lang. So, i-hide ko muna to. Itong object na to. No? So, lower right natin. Nandito. Hide object lang natin siya. Para mas madalian tayo. No? Uy. Ano nangyari sa'yo? Boy. Ayan. Okay. Then, ngayon, mag-fillet naman tayo. So, fillet natin to. So, select natin yung object. Ang object natin is ito. 3D solid. Fillet. Ayan. So, select nyo yung corner. Then, enter nyo yung corner ba yan? Basta yan. Corner. Hindi corner yan. Cylinder. Edge ng cylinder. Edge. Okay. Basta yan. Then, enter nyo lang yung fillet radius, which is 0.5 rin. Tapos, select nyo ulit yung edge. Then, enter. Then, ngayon, habang naka-isolate pa yung, naka-hide pa yung object natin. So, select natin to. Dalawa sila ha. So, yung nasa loob, tapos ito nasa labas. Then, union natin. So, select nyo yung nasa loob, tsaka yung nasa labas. Yan. So, yan. Naka-union na siya. Ngayon, select natin yung object. Array natin. Then, polar. Then, select ulit natin yung ito, yung center ng malaking circle. Then, yan, naka-off yung associative. In this case, sige, associative natin since kailangan magkakasama sila para hindi tayo mahirapan mag-move mamaya. Okay, so close array. Then, balik lang natin yung object kanina. And end object isolation.
Tapos, ay hindi. Wag muna pala nating ibalik yung object, no? So, ayan siya. Ngayon, itong yung circle sa gitna is kailangan nating i-extrude, no? So, select natin yan. Then, extrude natin siya ng 20 plus ilan ba? Okay, sige, extrude natin siya ng 100. Ayan. Then, select natin to. I-height din natin siya. Then, okay, so height rin natin siya. Medyo nagloloko ako. Yung laptop. Okay, so dahil naka-height na siya. Ayan, no? Naka-height na siya. Ngayon, pupunta tayo sa 2D wireframe. No? Ayan. So, sa 2D wireframe naman natin, ayan yung makikita natin, no? So, ngayon, pwede tayo mag-drawing sa loob ng ating solid object. Ngayon, mag-draw tayo. Punta tayo dito sa draw. Ito. Yes. So, punta tayo sa draw. Then, helix or spring. Then, select nyo yung center ng ating cylinder. Tapos, snap nyo lang sa kahit na anong quadrant dyan. So, dito ako. 2 beses nyo kailangan i-snap, no? Tapos, punta tayo dito sa baba. May makikita kayo dyan, turn height. Or, type nyo yung H. Enter. Tapos, specify nyo yung turn height. In this case, kailangan ko siya ng medyo malalaki yung agwat ng ano. So, ang gagawin ko is, ilan ba? 2 mm? No, 3 mm. So, 3 units yung pagitan ng bawat ikot. Tapos ngayon, is ilalagpas ko siya ng konti lang. Yan, lalagpas ko siya ng konti doon sa ating cylinder, no? So, ito siya. Yan yung ating helix. Then, escape. Tapos, gawa tayo ng rectangle. No? Rectangle! Yes, so ang rectangle natin is merong 2 by 2. So, gawa tayo ng 2 tab 2 na rectangle. Select nyo siya. Move nyo. Select nyo yung geometric center. Then, snap nyo siya doon sa dulo ng ating helix. Okay? Ngayon, pag na-snap nyo na siya, select nyo ulit yung rectangle. Type nyo yung SW or sweep. Then, enter. Tapos, select nyo yung helix. Then, huwag masyado malikot. Then, wait nyo lang siya na mag-load. Since medyo mahaba yung ginawa nating screw, medyo matagal-tagal siyang mag-load. Kape muna. Okay, so ayan na siya. Ngayon, babalik tayo sa shades of gray. So, ganitong kakalabasan yan. Ayan. Ayan siya. Ngayon, let's subtract. No? So, meron tayong 2 object dyan, which is yung 3D solid na to. Tapos, yung ating spring. Ngayon, magsasubtract tayo. So, isa-subtract natin yung spring. So, ganito ang gagawin natin. So, ang kailangan natin alisin is yung spring. Ngayon, select natin yung solid subtract. No? So, ayan. So, select object. Ang una natin isa-select is yung object na kailangan matira. Which in this case is itong cylinder natin or itong nasa loob. So, pag na-select na natin yan, press enter. Tapos, next natin isa-select is yung spring. Then, after ma-select yung spring, press enter ulit. Wait lang. Hindi ko na-enter pala kanina. Sorry. So, again, select nyo muna yung kailangan matira. Yan. Tapos,
After nyo ma-select yun, sa-select nyo naman yung second object, which is yung isa-subtract nyo or yung aalisin nyo. Then, enter, tapos hayaan nyo mag-load. Tapos, ang kakalabasan nyan is ganito. And medyo, pangit ang kalalabasan. Okay, for cosmetic reasons, ulitin ko siya. Control C. Saan na yan? For cosmetic reasons only. Okay, so, medyo nilitan ko, inulit ko, no? So, nilitan ko yung aking rectangle. Ginawa kong kalahati ng value ng aking turn height. So, yung turn height ko kasi kanina is 3. So, ang ginawa kong value ng aking rectangle is 1.5. So, ganito yung kinalabasan niya. Which is mukha namang cosmetically all goods, I think. Tapos, ito isa pa sa magpapadali sa inyong gawain, no? So, line. So, select ulit natin itong malaking circle. Tapos, yung line dyan, or yung center dyan, so kung makikita nyo, select nyo ulit yung center ng malaking circle natin. Since yan yung basis ng lahat ng ginawa natin. Ngayon, tataas tayo ng kung gaano kahaba yung screw na ginawa natin, which is 100. Promise, mapapadali yung pag-snap nyo dito. Then, lalagpas ko lang ng konti yung line. No? So, yan yung magiging guidelines natin sa pag-snap mamaya ng ating second object or third and the rest. Okay? Then, gagawa ulit ako ng isa pang line. Hindi, okay na pala yan. Then, end object isolation natin. Okay, so end object isolation. Tapos, babalik tayo sa shades of gray. And, naglo-loading siya. Ayan. So, ganyan yung kakalabasan natin, no? So, kung makikita nyo, may nakalitaw na line dito. No? Ayan. Which is yung center ng lahat netong object na to. No? Okay? So, next is mag-proceed tayo rito. Then, huwag masyadong pwede. Okay, so mag-proceed tayo rito. Ngayon, dito sa part na to, magpe-press pull na tayo para mabilisan, no? So, press pull. Then, select nyo to, yung pagitan nila. Yung pagitan nila, itataas natin siya ng 40. Then, itong gitna, yung circle sa gitna, tataas natin siya ng 20. Okay? Tapos, punta tayo sa 2D wireframe muli. Ngayon, kung makikita nyo, meron tatlong bilog dyan. Tama ba? Yung tatlong bilog na yan, ang gagawin natin, so, line. Tapos, select nyo yung bilog sa gitna. Ayan. So, ito. Yung part na yan, sa-select nyo, then snap nyo siya dun sa center niya. Which is ito. Okay. So, kung makikita nyo, dapat pantay yung line natin. Ayan. Mukhang pantay naman siya dun sa part na yon. And, kung mahula ng iba, or, ganito ulit. Isa pa. So, line ulit. Then, bababa tayo ng, yung line natin is bababa ng 20. Tapos, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung iba. Basta kailangan is merong pasobra. Which is, sa akin ganyan. No? So, yung end ng line natin, so meron tayong line na nasa pinakababa. Basta makakatulong sa pag-snap na nyo mamaya or sa pagbuo natin. Since by parts yung ginagawa ko. Ngayon,
select ko to, yung object natin na ginawa kanina. Then, hahanapin ko yung dulo ng line. So, move natin, M, then enter. Then, ito yung dulo ng line kanina. No? Yung 100 units na line. So, yan yung dulo niya. Then, snap ko siya. Yung ginawa kong line na sa pangalawang bilog, di ba, naggawa ko ng line mula dun sa isang quadrant papunta sa center niya. So, dun ko i-snap. Dun sa kapantay ng pangalawang bilog. Ayan. So, ganito ang kakalabasan niya. So, dun siya nakasnap. Ayan. Yan sa part na yan. Which is yung part ng pangalawang bilog natin, no? So, ito yung una, pangalawa, or pangatlo. Or pwedeng ito yung una, pangalawa, pangatlo. Basta yung bilog sa gitna. Doon ako nag-snap. Okay? Okay. Ngayon kung shades of gray natin siya, is ganyan siya. Yan. Makakasunod pa ba? 26 minutes na pala siya. Okay. So, next natin is itong circle na to. Ay, rectangle na to. So, move natin siya konti. Pantay natin siya konti dito. Yan. Okay. So, dito naman is mas madali siya. No? So, ito right away, extrude, value. Uy, ba't nasa baba? Mali. Medyo ano. Okay. So, right away, extrude. Value, 40. Yan. Tapos, gawa tayo ng line. No? So, kung makikita nyo itong naka-highlight na face, so, yung sa top natin, which is itong face na to, so, select natin yung midpoint niyan, then, gawa tayo ng line papunta dun sa kabila. Okay? Tapos, line uli. So, kung makikita nyo, itong chamfer natin dito, yung fillet natin dito is merong center point, no? So, kailangan ma-select natin yan. Ngayon, pupunta tayo dito sa dulo nito, or corner nitong face na to, which is yung dulo rin ng ating chamfer. So, ito siya. Then, snap natin dun sa center. No? So, yan yung magiging guidelines natin dito sa next part. Okay? Ngayon, dito, yung line natin na mahaba, ayan, gagawa tayo ng circle sa gitna niyan. No? So, snap natin sa midpoint. Then, yung circle natin is may diameter na, saan yan? May diameter na 40 or radius na 20. Yan. Then, circle ulit. Snap naman natin dito sa center nito. Tapos, ito namang center nito is may diameter na, ano siya? 8 or radius na 4. Yan. Then, balik tayo sa 2D wireframe. Select natin yung dalawang circle na ginawa natin. So, yung malaki at yung maliit. Ngayon, extrude natin siya. EXT. Extrude natin pataas with a value of 150. Ayan, nagre-record siya. Okay? So, yan na siya. Ngayon, yung cylinder na maliit. So, select natin yung cylinder na maliit. Which is yan. No? So, pag na-select nyo na yan, array natin. Then, polar. Tapos, select ulit natin yung center nung ating line na mahaba. Yan. So, midpoint nung line na mahaba. Select nyo. Then, babaguhin natin yung number of items. Gagawin natin 4. May ano pala, may command pala para doon, no? So, mamaya. Then, ayan na siya. Pwede nyong delete na to, pero I recommend not to do that. Okay? So, again, line. Gawa tayo ng line. Doon sa midpoint uli nung mahabang line natin kanina. Okay? So, yung line na yan is itataas natin with the value of 150
or snap natin dun sa gitna nito. Ayan. Tapos, mula dun sa 150 value, snap ko lang siya dun sa sa quadrant. So, ganito kakalabasan yan. Ayan, no? So, pagka nag-ano tayo, na shades of gray, may makikita ulit tayong line. Okay? So, nakikita nyo ba yung purpose ng mga lines na ginagawa ko? Yung mga guidelines na yan? Ngayon, balik ulit tayo sa 2D wireframe. So, bakit pa ako bumabalik sa 2D wireframe? Para ma-select ko yung mga lines na ginawa ko. Kasi pagka shades of gray tayo, hindi natin makikita yan. So, kailangan nating iikot pa yan. Iikot ka ron, babalik ka dyan, ganyan-ganyan. Pagka naka 2D wireframe tayo, mas madali natin masisilip and masaselect yung ating lines. So, konting adjust lang, masisilip mo na siya doon. Ayan, no? Tama-tama. Okay, ngayon saselect ulit natin tong objects natin dito. So, lahat yan, select nyo. Then, M for move. So, saselect natin yung center point, yung pinaka-center na ginawa natin, which is ito. Hindi ito yan is para lang mas visible yung corner na pagsaselekan natin. Okay, so ito yung center ng lahat. So, saselect nyo yan. Tapos, move nyo siya dun sa center nung yan, yung malaking bilog, yung center na ginawa natin, no? So, move lang natin dyan. So, snap nyo lang siya dyan. Then, okay na. Ayan na. May kulang pa. Ba't nawala yung line ko doon? Nawala yung line. Okay, so line ulit tayo. Buti hindi nawala yung sa center line. So, yan. Namamanhid. Aray. Okay. So, yan na. Ngayon, ang kulang natin is yung hand ano. At ang basta yan, lever, crank, something. Ngayon, wait lang. Yan, shades of gray natin para mas madali makita. Yan siya. Yung next natin na part. Ito. Ngayon, yan, mas madali naman siya. Medyo tricky lang siya pagka hindi mo alam yung commands na gagamitin natin. Okay. Then, meron din ako tricks dyan, which is yung guidelines ulit. Guidelines na trick. Trick lang ng trick, no? Okay. So, una, ganito lang siya. So, gagawa tayo ng circle, which is yung pinakamalaking circle doon. So, circle natin, then ang diameter ng namamanit. Aray. So, ang diameter ng circle natin is 69.4 or 70. No? So, D70. So, ayan siya. Okay, so sinlaki siya ng box natin. Okay. Then, ang gawin natin dyan is copy natin siya. Select nyo yung center. Kakopy natin siya pataas. Copy natin siya pataas with a value of 10. Sige po, kunin mo na. Ito na. Ito, tamba dyan. Oh, sige yan na. So, value niya is 10. Yan. Then, gagawa ulit tayo ng circle. Snap natin dun sa base. Okay? Dun sa... alisin ko muna yung copy pala. Okay? So, ganito. So, ito yung may circle natin na may diameter na 70. Tama? Ngayon, gagawa ulit ako ng circle sa gitna niya na may diameter naman na 56. Okay? Itong may diameter natin na 56 is i-move natin siya pataas na may value na wala na naman. Okay. So, ang value niya is 30 plus 10, that's 40. Okay. Then, yung 17 na diameter is i-copy natin ng 10 pataas. So, 10. Yan. Ngayon, ganito. May tatlo tayong bilog. No?
So, itong sa baba, gitna, at yung ating maliit na bilog. Ngayon, ang gagamitin nating command is lock. So, L-O-F-T. No? So, alam ko may video na ako sa TikTok na to. Ngayon, pag maglo-lock tayo, ang isa-select natin dyan is yung second tsaka smallest circle natin. Since sila yung kailangan nating maging solid object without knowing the angle of incline, no? Or slope. So, sa-select natin yung dalawang object na yon, then enter. Tapos, cross-section. Yan na. Then, itong nasa baba naman is extrude natin ng 10. Okay? Then, punta ulit tayo sa 2D wireframe. Ngayon, sa 2D wireframe natin, yung lock natin is may makikita tayong mga lines for quadrant, no? So, hindi yan visible lines. Nakalagay lang yan sa 2D wireframe para masabing solid object siya. Ngayon, ang gagawin ko is gagawa ako ng visible lines dyan. Okay, so snap ko lang siya sa quadrant ng maliit na bilog, tapos quadrant ng malaking bilog. Iba tayo. Yan. So, mukha mang walang nangyayari dyan. Pagka nag-shades of gray tayo, mayroon na siyang visible lines. Yan. So, gumawa ako ng visible lines dyan. Ngayon, again, to the wireframe. No? So, gagawa ako ng circle dun sa midpoint ng ating visible line with a diameter of 12. Diameter niya is 12, which has the radius of 6. Yan. So, ganyan siya. Hindi siya, dito, parang hindi siya nakahiga. Ay, nakahiga siya. Kailangan nakaslope. Ngayon, paano natin i-slope yan? So, punta tayo so, select natin siya. Then, try ko nga, wait lang, 3D rotate. Ito, 3D rotate na command. Yan. So, 3D rotate. Then, enter. Tapos, dito in my case is, paano ba i-explain to? Yung, pag inhiga natin yung circle, or natin, yung axis na perpendicular sa kanya, yun yung isa-select natin, no? So, select natin tong x-axis, which is yung color red. Then, i-snap ko siya rito sa isang quadrant. Okay? Kung dito kayo siguro nagpunta, or dito kayo gumawa, so line, wait lang, try ko lang Okay, so, may line na tayo dyan, C, tapos 6, okay, 3D rotate. So, in this case, sa y-axis ako mag-snap, which is yung color green. Yun yung iikutin ko. Ayan. Then, snap ko sa isang quadrant. Ayan. So, ganyan kakalabasan nila. So, eto, balik tayo rito. Ngayon, kung makikita nyo, is nakapantay na siya dun sa line na ginawa natin. Ang gagawin natin dyan is extrude natin. So, EXT. Extrude natin siya ng value of 40 to 50. Depende sa inyo. Pwedeng 50, pwedeng 40. In my case, 45. Para mid. Okay. So, balik tayo shades of gray. And yan yung kakalabasan niya. So, yan. Looks good. Okay. Then, 2D wireframe muli ako. Ngayon, gagawa naman tayo ng sphere. No? So, mag-sphere ako dito sa dulo ng ating cylinder. So, snap ko lang siya doon sa midpoint.
Okay, so in this case, ayaw niya mag-snap. Nawawala yung ating center. Ngayon, gagawa ulit ako ng line. Saselect ko yung isang quadrant, tapos snap ko sa center. Yun lang para meron tayong line. Okay, so sphere ulit. Then select ko dun sa dulo ng line. Tapos yung sphere natin is mayroong diameter na 32 or radius na 16. Okay. Ayan siya. No? So kung naiiksiyan kayo, mukhang maiksi yung ano ko. Yung handle ko. Ano ba yun na handle? Ito nga. Naglalag siya eh. So mukhang maiksi yung handle na nagawa ko pala. No? So hindi lang 50 yung value. Let's try 60. Let's try 70. Looks good. Then sphere. Okay. Then after nyan, pag nagawa nyo na yung isang handle, so saselect nyo yun. Saselect nyo yung buong handle, no? So yung handle tapos yung sphere natin dito sa dulo. Then array ulit natin. Then polar, saselect nyo yung center. No? So madali lang naman mag-select ng center na itong mga to. Kahit saan dyan sa tatlo, no? Masaselect nyo yung center. Tapos, I for item, enter, tapos lagay nyo yung value na 4. Kasi 4 lang yung handle natin. Then, balik tayo sa shades of gray. Yan. Okay. Ngayon, 2D wireframe ulit tayo. Gagawa ulit ako ng line papunta dun sa center. No? Para mapadali yung gawa ko. Yan. So, yan. May line na tayo. Ngayon, saselect ko siyang buo. Yan. Then, move ko siya. Select ko yung dulo ng line. Tapos, snap ko siya dito sa dulo ng ginawa natin. Ito. Yan. Ngayon, kung hindi kayo gumawa ng line na yon, is mahihirapan kayo mag-snap kasi wala kayong makikitang center mark. Wala kayong makikitang center mark doon. No? Kasi naka-spring na to. Or in this case, naka-screw. Screw yung shape niya and wala talaga kayong makikita dyan. Mahihirapan kayo mag-snap. Okay? Then, that's it. Or, in this case, kailangan natin siyang i-move doon. Tama ba? So, ngayon, may kulang pa tayo dito pala. Ito, meron siyang base plate. Kailangan natin ng base plate dito. No? So, hypothetically, may pinagpapatungan siya. Hindi naman pwedeng nakapatong dito sa gitna yan, di ba? Yung gitna nito, doon. Since may tubes yan. So, ibig sabihin may pinagpapatungan siya. Ngayon, gagawa ako ng rectangle. Ngayon, yung lapad ng rectangle natin is ilan ba yan? 70 minus 30, that's 40. So, bakit yung minus ko yung 30? Kasi naka-chamfer tayo ng, or nakapili tayo ng 30 and hindi siya nakasakto dun sa, or basta, with a range of 40 to 70, pwede kayo mag-ano dyan. So, yung lapad natin is 40 sa akin. Tab, then yung haba is 150 plus 40 plus 40, 90, 100, 230. So, yung 230 na yan is total length mula rito pababa. Okay. Then, extrude ko to. Extrude ko siya ng 12 mm. Kasi yun yung nasukat ko. Sorry. Okay. Then, to the wireframe. Tapos, gagawa ko ng guidelines ulit.
Guidelines na naman, syempre. Ngayon, meron tayong rectangle sa taas at rectangle sa baba. Ngayon, mag-i-snap ako dun sa rectangle sa baba, sa midpoint niya. Then, ayan. Yan siya. Then, dito sa part na to, ayan, yung column na to, or basta yan, mag-i-snap lang ako dyan, so line. Gagawa ulit ako ng line sa ibabaw niya. Ayan. Okay. Then, as you may guess, snap ko siya sa midpoint. Move natin. Ayan. Parehas midpoint nung ginawa nating dalawang lines. So, in this case, ito. Ayan. Tapos, dito. So, saselect ko lang siya lahat. Then, 3D rotate ulit. 3D R. Then, hanapin nyo lang yung axis na perpendicular sa rotation na kailangan nyo. Or kung saang axis nyo siya kailangan paikutin. Ha? Okay, so ako, kailangan ko siyang paikutin pa ganon along the x-axis. So, saselect ko yung color red. Then, ayun, naglalag na siya. So, 90 degrees. Ayan. Tapos, select ko ulit. Lahat. Move ko ulit. So, M. Enter. Tapos, ito yung bandang puwetan niya. So, select ko yung midpoint niyan. Ito. Then, select ko doon sa midpoint ng puwetan. Bastos. Ito. Yang sa taas niyan. Kita nyo ba? Yung ginagalaw-galaw ko na yan. Yung taas niyan, yung midpoint niyan, doon tayo magse-select. And we're done. Napakahabang video tutorial naman yan, boss. Okay lang, detailed naman. Okay. So, yan yung item natin. And next natin is ito. But that's for another video since napakahaba na masyado. And gagawa lang ako ng aking wait lang, thumbnail. Thumbnail. 3, 2, 1. Yan. Okay, see you in the next video and mukhang mag-isang oras na yung video ko. Ay, nako.